Good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon po ay May 14 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin si Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Labing-dalawang waging senador target iproklama ng COMELEC sa May 17. Todo Balita. Pangulong Marcos nagpasalamat sa mga Pinoy sa pakikiisa sa eleksyon. Todo Balita. Sa balitang lokal sa lalawigan ng Pangasinan, mga Pangasinense ibinuhos ang suporta kay Governor Gico at Vice Governor Lambino. Todo Balita. Mga nagwagi sa provincial level sa katatapos na local election na iproklama na kahapon ng COMELEC Pangasinan. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan sa PBA win number 6 target ng Magnolia sa Meralco. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Maaari umanong sa weekend may maiproklama na ng Commission on Elections ang 12 winning senators para sa election 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa Sabado, May 17, ang pinakamaaga nilang target na makapagsagawa ng proklamasyon. Baka itong Sabado o Linggo sana makapagproklama na tayo ng senador, pahayag ni Garcia. Tignan nyo, nasa 98.9% na ang mga nandyan, kaperaso na lang ang kulang dagdag nito. Matatandaang hanggang nitong Martes ng tanghali o isang araw matapos ang halalan, nasa 98.99% na ang naitransmit na local election returns OER sa COMELEC transparency servers. Ito ay nasa 92,453 ng 93,387 na inaasahang total ERs. Nag-convene naman muli ang COMELEC na umuupo bilang National Board of Canvassers nitong Martes ng hapon upang ipagpatuloy ang canvassing ng mga boto sa pagkasenador at party list group sa katatapos na midterm polls ng bansa. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na nakiisa sa eleksyon kahapon. Sinabi ng Pangulo na muling naipakita ng bansa ang diwa ng demokrasya sa pamamagitan ng maayos, mapayapa at may dignidad na eleksyon. Umaasa rin si Pangulong Marcos sa mga nakaluklok na opisyal na makikinig sa mga hinaing ng taong bayan habang tumutulong o harapang tutugon at aaksyon sa mga hamon ng inflation, trabaho, korupsyon at pang-araw-araw na hamon na dadalhin ng mga Pilipino. Nagpasalamat naman ang presidente sa mga taong sinuportahan ang mga kandidato ng administrasyon, hindi man anya nila napagwagian ang 12 na pwesto ay magpapatuloy pa rin ang kanilang trabaho at misyon. Sa mga hindi naman nanalo ay nirirespeto niya ang tapang ng mga ito at panindigan para sa public service at naipakita rin ito kahit sa labas ng mukha ng eleksyon. Kaugnay pa rin sa katatapos na halalan, naniniwala si Senator Risa Ontiveros na lumalakas na ang totoong oposisyon sa Senado at Kamara base sa resulta ng halalan nitong May 12. Ibinigay na halimbawa ni Ontiveros ang makasaysayang tagumpay ng Akbayan Party List na resultaan niya ng
pagkilos ng taong bayan. Nagpasalamat si Hontiveros sa mga bumoto sa Akbayan Party List. Partikular na pinasalamatan din ni Hontiveros ang mga kabataang botante na para sa kanya ay nagsilbing game changer. Inaasahan na muling makakasama ni Hontiveros sa minorya sa Senado sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Dumako naman tayo sa balitang lokal sa lalawigan ng Pangasinan. Mga Pangasinense kanilang ibinuhos ang suporta kay Governor Ramon Gico III at Vice Governor Mark Lambino para naman sa kanilang re-election. Opisyal nang prinoklama ng Provincial Board of Canvassers ang pagkapanalo ni Pangasinan Governor Ramon Gico III at Vice Governor Lambino sa 2025 elections. Ito na ang pangalawang termino ni Gico, samantala ito yung pangatlo at huling termino naman bilang Vice Governor ni Vice Governor Lambino. Ang aking muling pagkahalal ay dahil sa inyong tiwala at walang sawang suporta. Ipagpapatuloy natin ang ating mga proyekto para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating lalawigan, pahayag ni Governor Ramon Gico III. Si Governor Gico ay nakakuha ng 881,307 votes kontra sa 784,470 votes ng kanyang katunggali na si former Governor Amado Espino III. Samantala si Vice Governor Lambino ay runaway winner naman. Siya ay nakakuha ng napakalaking boto kontra naman kay Vice Governor sa kanyang katunggalin na si dating Mayor ng Dasul na si Noel Nacar. Kaugnay nito, lahat ng mga nagwagi sa provincial level at mga congressman sa lalawigan ng Pangasinan ay naiproklama na ng COMELEC Pangasinan Board of Canvassers. Sa unang distrito, unopposed, muling magsisilbi bilang congressman ng 1st District, si Congressman Arthur Celeste. Re-elected naman si Congressman Marco Huangco ng 2nd District, si Congresswoman Rachel Arenas ng 3rd District. Sa pang-apat na distrito ng Pangasinan, muling magbabalik si former Congressman Manay Gina de Venecia at hahalili naman siya sa outgoing Congressman ng 4th District na si Congressman Christopher de Venecia. Re-elected din ang mga kongresista ng panglimang distrito ng Pangasinan, si Congressman Ramon Gico Jr. at sa 6th District, si Congresswoman Marlene Primicias Agabas. Naiproklama na rin ang lahat ng mga nanalo sa pagka-board member sa 1st hanggang 6th District ng lalawigan ng Pangasinan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa PBA, bagamat may malinis na 5-0 record, ay kalahati pa lamang sa kanilang misyon ang nararating ng Magnolia sa Season 49 PBA Philippine Cup. Target na ang ika-6 na sunod na panalo, lalabanan ng Hotshots ang nagdidepensang Meralco Bolts mamayang 7:30 ng gabi sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila. Sa unang laro ng 5:00 ng hapon, magtutuos naman ang NLEX Road Warriors at Terra Firma Jeep. Nagmula sa ang Magnolia sa 127 kontra 94 na pagwasak sa Terra Firma, habang nakalasap ang Meralco ng 84 kontra 101 kabiguan naman sa TNT Tropang 5G. Samantala, sa volleyball naman, nais ni reigning MVP Micaela Bella Belen na maging memorable ang huling taon at season nito sa National University at sa UAAP Collegiate League. Nagtapos ng kursong psychology at posibleng huling laro ng 22 years old na si Belen sa National University. Haharapin nila ang De La Salle University sa Game 2 Best of 3 Finals ng UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament na lalaruin sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City ngayong araw. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ang oras natin 5:15 ng umaga. Exodus 18:21. But you choose from the people capable men, God-fearing men, men of truth,
those who hate bribes and put them over the people as rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, Bilib. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:19 na po ng umaga. Pagkapangalawang araw pagkatapos ng national and local elections na ginanap noong Lunes, May 12. Congratulations sa lahat ng nanalo. Ito yung nagustuhan kong post ni Vice Mayor Attorney Chris Ever Tadeo ng Umingan. Siya yung nanalo sa pagka-mayor. Sabi niya, naipasa na ang corona. Isang sagisag, hindi ng kapangyarihan, kundi ng pananagutan, ipinatong sa ulo ng inyong lingkod ang bigat ng tiwala,
ang sigaw ng pag-asa. Hindi ito wakas kundi simula ng panibagong yugto ng pag-alay para sa bayan, para sa Umingan. Maraming salamat Umingan. Diyos te Agnina, sabi niya. Naipasa na yung corona at yung picture niya nilagyan ng corona. May universe. May universe ng bayan ng Umingan, ang bayan ng aking ina, Norma Kasem Manantan. Thank you Umingan, sabi niya dito. Ito siya po yung yung tatay niya naging councilor ng ilang term at siya ay naging SK Federation President ng bayan ng Umingan. Kasabay niya si Mayor Jolly Risuello ng that time San Carlos City. Si Mayor Jolly siya ngayon ay re-elected muli na mayor ng bayan ng Basista. Yan, ako naman congratulations sa lahat ng mga nanalo. Pero yung mga natalo, meron yung mga ibang meron yung mga ibang natalo na bagamat hindi nila inasahan yung yung pagkatalo, nag-concede naman sila agad. Pero meron yung mga hindi tumitigil na natalo na hindi naman talaga sila mananalo. Ganun eh. Kita mo hindi naman talaga sila mananalo, pero hindi sila tumitigil pa rin hanggang sa ngayon na nakikita natin. Meron tayong nababasang sa 3rd district to eh. Manalo man siya o matalo, tandaan mong sumuporta ka sa tama. Isang bagay na habang buhay mong hindi kahihiyak, Kantura. Meron pa siyang pautang nga ng 400,000 para manalo naman ako, Kandara. Mga patutsada. Babayaran ko, promise. Yun, mga hindi tumitigil. Pero nakita na natin yung mga post niya ever since na gano'n lang naman, short lang naman yung mga niya. Pero po yan, puro mga patutsada yung kanyang mga yung kanyang mga post. Ayan. So, hindi sila tumitigil na. Lahat, congratulations sa mga board members, re-elected yung sa 1st District, board member ng Fontelera at board member Apple Bacay. Sa 2nd District, re-elected din at number 1 doon, si board member Philip Cruz at saka si board member Heidi Pacheco. Sa 3rd District, re-elected board member VC Ventanilla at board member Sheila Baniked. Ganon din sa 4th District, board member Jerry Rosario at board member Noy Di Guzman. Sa 5th District, re-elected si board member Louis Sison at may bago siyang kasama sa 5th District dahil si board member Chinky Perez ay tumakbo sa pagka-vice mayor ng Urdaneta. Ang pangalawang board member sa 5th District ay board member Rose Apaga. Sa 6th District, parehong bago, yung isa magbabalik dahil naging board member na siya at naging vice governor din siya, Ranjit Ramos Shahani. Yes, oo. At saka yung anak naman ni board member Noel Bince, siyang susunod bilang board member sa 6th District. Ayan. Junior ba siya? Ano yung pangalan? Board member Bince. Sa lahat sila na-proclaim na kahapon para lang kay board member Ranjit Ramos Shahani na hindi nakarating kahapon sa ilang kadahilanan. Hindi sa talaga umakyat. Sabi nila hindi, ayan. Pero congratulations. At saka, sabi nung isang kaibigan natin na dati niyang staff, sabi niya, ang gusto talaga sinasabi ng aming boss, si board member Ranjit Shahani, gusto niya na mag-retire from politics habang andyan siya. Kumbaga incumbent. At nakuha niya. Hindi siya tumigil na hindi siya tumigil na nag-file ng kanyang candidacy. So lagi natin nakikita. So parang ilang elections na rin na natatalo siya. So hindi natin inasahan ito. Parang mas mataas pa yung boto niya eh. At nasurpresa lahat dahil sabi nga ng mga taga 6th District, di naman siya nangampanya. True. Hindi naman siya umikot dahil nga sa health reason. Siguro din yung name recall din siguro. Baka siya yung pinaka-type din naman nilang Tsaka nag-congressman din siya ng 6th District. At maganda yung kanyang accomplishment. Maganda yung kanyang mga nagawa dyan sa 6th District. Makikita mo yung mga kalsadang malalaki. Hindi si Apo Fidel ang maalala mo, kundi si dating Congressman Ranjit Shahani. Isa na dyan yung lahat ng mga public markets ng 6th District, yung mga bayan dyan, ang proyekto yan ni
Ranjit Ramos Shahan nung siya ay congressman ng 6th District. Anyway, kahapon pinakahuling dumating naman sa Provincial Board of Canvassers diyan sa may sangguniang palalawigan ng Pangasinan sa Kapitolyo, si Manay Gina de Venecia na magbabalik naman sa pagka-congressman ng pang-apat na distrito ng Pangasinan. Basahin lang po natin yung post naman ni Congressman Christopher de Venecia sa kanyang Facebook. Sabi niya, mga minamahal naming kabaluyan sa 4 distrito, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal sa pamilya de Venecia at sa ibinigay ninyong pagkakataong muling makapaglingkod si Manay Gina bilang ating congresswoman. Ang bawat boto nyo ay paalala na hindi nasasayang ang ating pagmamalasakit, ang ating pagtutulungan at ang ating panalangin para sa isang mas maayos at mas makataong distrito. Ang tagumpay na ito ay tagumpay ng pamilyang Pangasinan District 4. Maasahan po ninyo ang serbisyong 3-in-1 sa pangunguna ni Manay Gina na hindi masasayang ang bawat boto sa inyong pinagkatiwala. Ipagpapatuloy po natin na itaguyod ang buhay, kabuhayan at progreso ng bawat pamilya sa ating distrito. Maraming salamat po mga kabaluyan. Yan naman po yung mensahe naman ni Congressman Christopher de Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan. Ayan. At kahapon din, inabangan talaga rin ng mga department heads at saka lahat ng mga provincial, ibang mga provincial officials. Si Governor, siya yung second to the last, diba? Si Governor Monmon Gico III, nag-ano na rin siya kasama, naiproklama na rin siya kasama ang kanyang ginang na ang kanyang first lady, ang first lady ng lalawigan ng Pangasinan, si Ginang Maan Gico. So yun, pagkatapos noon, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-interview siya, short interview. Kung ano masasabi niya dahil sa kanyang pagkapanalo this time, mas maliit yung lamang Mas maliit yung lamang. Sabi niya, it's always the second time. It's always yung second fight niya sa posisyong tinakbuhan. Siya nahihirapan. So siguro, nandiyan na, naka-ready na. I-play natin. Short lang naman yun siguro mga 5 minutes yung interview natin. Was this a very difficult fight, sir? I think so. The second term for me, it's always a difficult fight. As experience in my second run as Mayor of Pinalonan. Bakit? I don't know but As compared to the first, I think so. First governor? The pressure is always on the incumbent kasi you have to defend it. Okay. I think so. That's my perspective. Sir, during the campaign period, masyado nilang ginamit yung gikonsulta. Yeah. Ang daming mga negative issues and fake news about the program, but ang hindi nila alam, ito po ay ginagamit na benchmark ng ibang probinsya ng ahensya mismo ng PhilHealth. That's why nagiging resource person ako, kasi nga this is a full implementation of the Universal Healthcare Law. So, sayang pag papakawalan natin. But it's here. It's an ordinance. We have to continue. Pagpapatuloy pa rin po natin. Oo naman. About healthcare na ito Ang masama lang kasi ginawa nilang politika. So nakapekto po yun sa I don't know. We have to assess. So anong gagawin po para mas maintindihan ng mga kababayan po natin itong i-konsulta? Well, there should be more information drive, examination. We now have the time to roll it out. Siguro with more explanation, mas may papaintindi sa ating kababayan. And yung pag-roll out po natin, may mga, I don't know, we'll have to check with the accounting. May mga payments natin ng PhilHealth which can be used for medicines and the building of and modernization of our new hospitals. Pero in your heart po, sa puso po ninyo, mananalo kayo? Sa puso? Yes naman, kasi ang gaganda ng plano natin for the province. Sayang naman. Nakapagpatayo tayo ng mga eskwelahan. Yung Pangasinan Polytechnic College, bakit mga eskwelahan? Dahil mag-expand na tayo sa Umingan at we're looking at Bugalyon also kasi may property ang province. And then meron tayong na-sign natin yung PLEX and then yung salt farm, improvement of the Capitol Complex. Diba, binira nila ako sa pagputol ng puno. But ang validation po nun, tingnan mo sa Lingayen.
last election, I lost in Lingayen noong 2022. But now, sizable yung aking lead dito kasi sila mismo naka-witness ang ganda nung turnout nung proyekto. At hindi pa yung tapos. Do you see any other major projects? There's a lot. There's a lot in store for Pangasinan. Ito man ang umpisan natin, pagpapatuloy natin, yung mga ospital na itatayo natin. Siguro, maintindihan lang ng mga kababayan na yung importance ng healthcare na ating sinulong, no? With the Consulta plus Giconsulta. Hindi lugi ang taong bayan dito kasi all of us need medical attention, medical care. If we don't, kung wala tayong maayos sa hospital, sino mag-aalaga sa mga kababayan na yun lang, kasi nakita nilang napakaganda ng programa. Yun naman ang spread fake news and massive misinformation to our kababayans. Pinis nila lahat but everything is nasa ordinance, all the computations, lahat. PhilHealth, nagbabayad ba ng pera sa tao? Hindi naman DSWD yan, at saka DOLE, diba? Sir, if you don't mind, may I ask na, si Mama Am did not make it. So yeah. Why do you think why do you think what? I don't, how you say, hindi ko pa alam. No? But we respect the will of the our kababayans from Ordinary. So, it's part of politics, it's part of the game. Someone wins, someone loses. So, gano'n lang talaga yun. How did you comfort her, sir? Siyempre, mas nag-alala ako bilang asawa, di ba? Mahal na mahal ko yan. Mas inalala ko siya habang siya take care. But, you know, she's happy. Ang point is, she did her best. She really, kumbaga, ipinakita niya that she wanted to serve Urdaneta. And maraming sakripisyo, lalo yung sa mga anak namin. More than 1 year na hindi namin nakakasama yung mga batang alis. So, yun ang malaking sakripisyo. But all is well. Masayo na lang siguro sa mga Pangasinense. Maraming salamat sa inyo pong pagtitiwala sa aking pangalawang termino bilang inyong gobernador. Magtiwala lang po tayo sa ating mga bithiin at mga programa para sa ating minamahal na probinsya ng Pangasinan. Gaya ng sabi ko, edukasyon, kalusugan, infrastruktura. And now, I think pwede tayong mag-focus na sa tourism din. May major project pa tayo sa Manaoag for the LGU and for the province itself. Kasi, sa barangay po? Yes, sa barangay. Tuloy yung ating mga pagpapailaw at yung mga asphalt request. Yung ating mga bridges, no? Kailangan isaayos na po natin yung karamihan dyan. Kaya nga po tinigil natin yung quarry, yung malalaking truck, overloading kasi yun ang sumisira sa ating mga tulay. So hindi commensurate yung nakukolekta sa gagastos yung mga repair at construction ng mga roads and bridges po natin. So yun ang rationality behind it. Thank you, sir. Okay, so yun po yung maiksling interview natin kay Governor, re-elected Governor Monmon Gico III pagkatapos nga po ng isinagawang proclamation. Mamaya naman yung nahabol natin yung kay re-elected Congressman ng 2nd District, Congressman Marco Juanco. Parang siya yung unang na-proclaim. Sa mga congressmen. Sa lahat ng mga congressmen, siya yung pinakauna. Pero yan po mamaya po, pagkatapos po lamang ng ilang paalala. Oras po natin, ganap ng 5:34. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, Bilib. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo.
tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Mga ka-Guanzon, ready na ba kayo sa much bigger and even better Guanzon Festival 2025? Mark your calendars this May 22 to 25 dahil magaganap ang ating kasiyahan at celebration sa The Waltz Convention Center located within the prestigious grounds of the Monarch Hotel, Calasiao, Pangasinan. Ito ay isang ingrandeng pasasalamat para sa ating mga loyal customers ni Guanzon bilang pagdiriwang ng ating 80th anniversary mula pa noong 1945. Discover the latest big bikes and commuter bike motorcycle models from our Big Four, Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki na may pa-test ride pa. Plus, powerful mobile gadgets na may big discounts. Hindi lang yan, dahil magaganap din ang mga pangmalakasang segments kagaya ng Best Motorcycle Booth Display, Miss Guanzon Bulilit 2025, Miss Guanzon Festival 2025 Biker Babe at marami pang iba. Dadalo rin ang mga kilalang media, vloggers, artists at celebrities na magbibigay ng dagdag kasiyahan sa ating lahat. Huwag ding palalampasin ang mas pinalaki at pinaraming raffle prizes, giveaways, and daily grand prizes tulad ng motorcycle units, cash prizes, gadgets, at marami pang iba na sa Guanzon Festival lamang matutunghayan. For more details, i-like at i-follow lamang ang aming Facebook at social media pages at Guanzon Group of Companies. We believe in giving thanks to the people. Basta motorsiklo, mobile gadgets, appliances, kay Guanzon tayo. Tara G at magkita-kita tayo sa selebrasyon ng Guanzon Festival 2025. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita.
Oras alas 5:39 na po ng umaga sa Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez Shadow. So congratulations din sa lahat ng mga re-elected at saka mga bagong mayors dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Agno, letter A, meron tayong bagong mayor dyan. Yan, congratulations. Si Engineer Jan Celeste. May ninong, congratulations. Yeah. Asawa ni sikat na Lolay Celeste. Ninang Lolay Celeste. Alala ko lang yung kwento ni sino ba nagkwento? Si Ninong Jan ba? Si Mayor Jan o si Ninang Lolay? Na first time na nangyari dun sa sa bayan ng Agno, ang campaign niya, ang pag-ikot niya para mag-lead ng dasal sa Lamay. Yan, kasi nga daw kulang ang pari doon. So kumbaga sa hindi or parang basta yun sa mga patay parang walang gaanong nagpupuntang pare na nagdadasal. So grupo niya siya yung naglilid tapos makasama din yung mga lalaki na tinuruan nilang magdasal. Hanggang sana yung mga taga-Agno na pag may namatayan, hinahanap siya para siyang mag-lead ng anong tawag doon pag sa novena ba? Dasal. Ay padasal. Padasal din. Sila rin yung Yan. So congratulations sa First District sa Agno elected Mayor Engineer Jan Celeste sa bayan po ng Bulinaw. Magbabalik bilang mayor muli ng bayan ng Bulinaw. Walang iba kundi si former congressman, former mayor and incoming mayor Jesus Boying Celeste. Balikan lang natin yung kay Mayor Jan Celeste. Maganda kasi yung mga nilatag niya mga programa niya. Widen existing roads and open new roads to farmlands, beaches and other areas. Look for adequate water supply for townmates, visitors and tourists, and also for watering of plants for more crop production. Encourage townmates and invite investors to establish resorts, hotels, restaurants, convenience stores, drugstores, and for LGU to innovate, modernize public market, and provide better health care with more medical facilities and staff to existing health centers, and also to provide rescue service vehicles in all barangays, although meron na sila isa, and build new modern municipal hall in wider area and also convention center to accommodate district, provincial, regional, and national conferences, fiestas, concerts, galas, etc. So yun yung kanyang mga yung kanyang mga planong mga gawin naman diyan sa bayan ng Agno. So ituloy mo na. Nasaan na tayo? Bulinaw sa Dasul. Si pa rin? Si Mayor Sadong. Ano apelyido ni Sadong? Letter B. Bernal. Rizal. Sige. Karambola. Pangatlong bayan na yun. Siyempre sa Alaminos City, post, di ba? Si Mayor Arth Brian Celeste. Infanta, yung Doc Vallarta. Bago. Yan. Hindi, dati na yun. Dati na yun? Nagbalik siya? Oo, dati na yun. Tinalo niya yung mga Martinez. Pero dati na yun na nagme-mayor doon. Tapos Burgos, mayroon tayong nakitang bagong pangalan eh. Hindi ko na lang ma-recall. So yan, yung mga naalala natin diyan. Anda, kasi nung nandun kami sa Alaminos, yung nagtitingin kami ng mga kung sino mga nanalo, halos napuntahan namin lahat eh. Pati Davao kung saan na kami nakarating, kaya tawanan na lang. Yan, because of technology, madali mo na lang i-check yung mga updates sa iba't ibang lugar. Sabi nga naikot na namin ang buong Pilipinas. So sa Sual, magbabalik si re-elected siya. Re-elected Dong Kalugay. Ayan. At ang kanya nakatunggali ay si Jun Celeste. Nakakatuwa tong batang ito kasi nung syempre monitor ko sino yung nanalo at nung makitang natatalo na siya, malungkot na yung kanyang mga supporters, yung kanyang mga kasama, malungkot. Siya yung umiikot na kino-comfort niya sila, niyayakap niya sila. Sabi niya, wag po kayong mag-alala, bata pa ako. Parang gano'n siya yung nagko-comfort dun sa kanila. Imbis na siya yung nagko-comfort kasi bata pa, di ba? Tapos iba kasi lalo na pag batang ganyan, hindi pa nila alam i-handle kung paano yung matalo. Pero siya,
Siya yung mismong iniikot niya yung mga elders at niyayakap niya sila. Siya yung nagko-comfort sa kanila. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, bata pa po ako, marami pang panahon, madali lang yan, 3 taon lang yan. Oo. Tapos pwede tayong tumakbo ulit, mga ganun siya. Pero yun, ngayon, mahaharap ko na yung pamilya ko, yung mga negosyo ko. At saka, very jolly talaga itong na to. Leader. At saka, yun tama yun, bata pa siya. So, at saka yung din, mismo si Congressman, bakit kayo malungkot? Si Congressman mismo ha. Bakit kayo malungkot? Si Junjun lang naman natalo. Mga ganun sila. So, ilan na yon sa bayan ng, saan pa ba may mga bago? Sa bayan ng, punta lang tayo sa 50th Street, sa bayan ng Villasis, Analunggaring, Eraikian, Abrenica, wala namang kahalintulad ang serbisyo na ibabahagi ng mga ng mga itong mayors ng Villasis, mayors kako dahil naunang naging mayor diyan si Mayor Nato Abrenica. Tapos nung natapos niya yung 3 terms niya, pumalit si Mayor Dita Abrenica. At ngayon magbabalik siya yung nanalo kontra doon sa kanyang katunggali. Dahil yun nga, ano yung feedback nila, yung mga taga Villasis, pinaka-transparent talaga. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng taga Villasis. Wala ka daw makitang any trace of corruption. Yun yung kanilang sinasabi. At saka yung mga tinutulong ng kanilang mga kababayan, hindi lang yung mga nakatira sa Villasis at sa Pilipinas, kundi ganun din yung mga nasa abroad. Lalo na pang mga fiesta pag humingi ng tulong, ay bumubuhos yung tulong ng mga nasa abroad. Nakikita naman nila kung saan pumupunta yung kanilang mga tulong na ibinibigay. Ayan, mga nagbabalik na mayors naman sa bayan din ng Lingayen. Si Mayor Iday Castañeda. Babalik siya. Pero parang lumaban din si Vice Mayor Dexter Malikdam. Pero una pa man sa pagka-Vice Mayor, kita na natin, mananalo tong batang to. Si Councilor Crisostomo. JM Crisostomo, naging rin po yan, SK chairman sa isang barangay sa Lingayen at naging regular councilor. Sa bayan ng Binmali, re-elected si Mayor Pete Pedro Pete Merera III. Sabi niya dito, ang ating tagumpay ay hindi tagumpay ng iisang tao, kundi tagumpay ng buong Binmali. Ayan, congratulations. Sa bayan po yan ng Binmali. Diyan sa Mangalda naman, si Mayor Bona Paraino naman, re-elected din. At saan pa ba tayo? Pero wag mo tayo lumayo. Punta tayong Dagupan. Re-elected si Mayor Belen Fernandez at saka si Vice Mayor BK Brian Qua. Re-elected po siya. At saka sa nagtunggaling 2 grupo, siyam sa mga councilors, candidate for councilors ni Mayor Belen ang nakapasok. At walang sa Team Life naman, talagang merong last man standing. Si Councilor Dada Reyna. Sabi niya salamat. Sabi niya, basahin natin to, mahigpit na yakap Team Life. Hindi ko malilimutan ang ating laban. Lumaban tayo ng buong tapang, dignidad at pagmamahal para sa Dagupan. Isang karanasang puno ng aral, pagkakaisa, sakripisyo at tunay na paglilingkod. Ako man ang natira sa laban, dala ko ang kwento nating lahat. Panalo man o panandali ang pahinga, ang puso natin ay para sa bawat Dagupenyo. Buong puso po ako nagpapasalamat sa lahat ng Dagupenyong nagtiwala at bumoto sa akin. Ang tagumpay kong ito ay tagumpay natin lahat. Isa lamang itong paalala na sa bawat yugto ay merong bagong simula. Mabuhay ang Team Life, mabuhay ang Dagupan. Kwento. Ito yung parang bagong mukha ng Dagupan na noong mga nakalipas na mga eleksyon, maraming gustong lumipat dito sa Dagupan dahil nga daw sa laki. Ganun sa laki ko naman yung malaki na yun. Dahil sa laki ng bigayan. Kilalang Dagupan noon sa yung maraming biyaya dito sa Dagupan kapag kadating ng eleksyon. Kaya nga marami nga yung lumipat nga dito na nagparehistro dito sa Dagupan. Pero itong eleksyon na to, parang nag-iba ang mukha ng eleksyon dito dahil naging tahimik at walang gaano walang ito yung sinasabi nga po nilang
yung pakurong na inaabangan. Walang gaanong pakurong agwa kataway ingon ang gano to ka. Kakaiba yung ngayon. Parang ibinabalik. Ito kasi yung actually ito yung purpose din talaga ng Team Life. Team Life. Oo. Na bumalik na sa dati yung yung eleksyon. Kaya kung pwedeng matanggal na yung itong vote buying na tinatawag, yun po yung kanilang ginawa. Kaya diyan na lang sila kasi di mo naman matatawag na vote buying yung yun na lang kapag dadaan nila sa legal terms, anything na ibinigay, vote buying yun. Pero yung magbigay ka ng toyo, kantura, dishwashing liquid. Pinaghuhugas ka lang ng plato. Parang lang yun, yung kumbaga sa token ang tawag doon sa mga yun. Hindi mo matatawag yun na vote buying. Pero yun, pinanindigan nila ng grupong Team Life, itong na to, itong kanilang gustong mangyari, maging bagong mukha ng Dagupan, na mawala na ng tuluyan itong vote buying. Although meron pa rin talagang gustong-gusto talaga nila manalo, kaya talagang namigay. Pero yung mga namimigay ng 20, 50, parang nasa barangay ka lang kasi ganun lang yung sa barangay Kasi although kasi yung barangay naman, parang na rin, natuto na rin sa kung ano yung nangyayari sa taas. Kaya nagkaroon na rin ng vote buying. Siguro sana sa mga susunod na unti-unti bumalik sa dati para naman yung henerasyon ngayon ng mga bagong botante ay ma-experience nila, maramdaman nila yung honest to goodness na pagpili ng leaders. Yung boboto ka, sasabihin nga nilang boboto ka, meron kang dignidad. Na alam mo sa puso mo yung binoto mo ay galing sa puso mo at hindi galing sa konsensya mo. Kasi iba na ko konsensya nga dahil nga sa tumanggap nga sila. Tapos hindi nila isusulat yung mga pangalan nila. In the end, yung iba nagsisisi kasi nga pinagpalit nga nila sa pera yung sagradong boto nila. So mga ganon, yan, nakikita natin yung yung sigurado itong nakikita na yung 2028, baka wala na lumaban, talagang post na. Wala na talagang vote buying yan. Wala na. Maghahanap yung mga botante ng kukumbinsihin nilang lalaban. Toda siya, malungkot yan. yan yung election na hindi mo abangan dito sa Dagupan. Baka biglang mabawasan yung mga nilipat na sila. Balik na sa inyong mga pinanggalingan. Balik na kayo sa inyong mga sa inyong mga anong tawag nito? Sa inyong mga sariling presinto, pinanggalingan ninyo. Kasi 144,000 na yung dito sa Dagupan na every election lumulobo talaga siya at dumadami talaga yung mga botante dito sa Dagupan. Kaya kung magiging ganito ang sitwasyon, babalik na sila sa kanilang pinanggalingan. Pero ito naman, punta po tayo sa kapitbahay po natin sa bayan ng Calasiao. Syempre, una pa man, alam na kung sino ang susunod na mayor dyan. Walang iba kundi ang nanalong mayor Patrick Agustin Karamat. Yung post niya, actually, kahapon, sabi niya, 10-0 historic straight victory Calasiao. So sila yung nakabuo, 10-0. Ang sabi dito ni Sir Patrick Karamat, isang makasaysayang tagumpay ang ating naabot. 10-0 na panalo, Mayor Patrick Agustin Karamat at buong team sa bayan ng Calasiao. Sa kauna-unahang pagkakataon, buong persa nating naipakita ang pagkakaisa at suporta para sa iisang layunin, ang tunay na pagbabago at kaunlaran. Pero syempre, inialay din niya yung kanyang pagkapanalo sa kanyang nanay, the late Mayor Marilyn Karamat, na nakita kung paano naman yung inumpisahan niya. Pagamat napaka-short ng panahon yung kanyang pag-serve bilang mayor ay tumatak naman sa kanyang mga kababayan dyan sa Calasiao. So ang susunod na mayor po dyan, Patrick Agustin Karamat, na magugulat kayo kung ano yung galing at katalinuhan. Akala nyo ganun lang, ngiti-ngiti, naging administrator. Pero ito po siya po ay nurse. Registered nurse, at kumuha din siya ng kurso preparatory to medicine. Kaya lang sabi niya, hindi ko na naituloy kasi nga sa nagkasakit na nagkasakit na yung kanyang mama. So parang hindi niya na kinaya noon na yung manggagamot ka. So meron siyang meron siyang sentimiento diyan sa kursong 'yon, kaya hindi na muna siya nagpatuloy. Pero kagandahan nito, kahit na po siya, umikot pa rin siya. Na nangampanya. niya. Ayan, nakuha nila 10-0.
At alam nyo, pag nakausap nyo, dun sa mga hindi naman nakakausap every now and then, magugulat kayo, nakakausap every now and then si Patrick Karamat, magagulat po kayo. Very, very sincere at yung kagustuhan niyang magsilbi At sa saka kanyang bayan. yung leadership niya, parang makikita mo na, parang more on, more on unity. More on yung i-maintain yung friendship. Yung, kumbaga sa mas nananaig yung pinagsamahan. Yan, yung pinagsamahan o yung pakikisama kaysa doon sa sariling interes. Katulad nga po nung namatay yung kanyang si Mayor Maya Karamat. Gusto ni Mayor, siyempre by succession si Vice Mayor. Gusto ni Vice Mayor gusto ni Mayor Makalalay na siya pa rin yung maging administrator, pero pinili niyang hindi na lang muna at mawala sa eksena kasi sabi niya may intimidate siya, siyempre mahiya niyang utusan itong si Patrick o Mayor Patrick na ngayon kasi nga siyempre alam naman niya yung nangyari kung paano sila yung kanilang pinagsamahan, so para bigyan siya ng sariling diskarte yan bilang mayor at magampanan niya yung pagka-mayor niya na hindi siya na awkward yon, pinili niyang wag na lang maging administrators. So yun yung kanilang yung pagiging magkaibigan nila, yun yung kanyang maintain. So, at saka yung mga dating hindi nila kasama, so parang naging na lahat, di ba? Naging kasama niya na lahat. So yung nakikita natin sa kanya, yung parang i-unite niya lahat ng mga officials diyan sa bayan ng Calasiao. Yan, ibalik ko lang, oras na po natin, 4 na minuto na lang bago mag-6. Balik ko lang dun sa itong re-election naman ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Ay, nako. Kanina, kaya hindi ko kung mailan. May 1 million. Nagulat ako. 1,022,160. Kasi kahapon niya na yung bulong-bulungan, sinasabi ni Secretary, SP Secretary Verna Nava Perez. Parang first time. Itong ito yung pinakamalaking boto na nagkaroon. Oo. Siguro sa governor at saka wala pa siguro nakakaroon ng ganyang boto, pero ang laki talaga ng boto ni talagang hindi siya landslide tsunami. Tsunami. Kasi meron naman po yung mga laban po sa pagka-vice gobernador noon na umpisa pa lang pagkatapos pa lang ng filing, kumbaga alam na na nanalo to. Malayo. Alam na na mahina yung kalaban. Pero first time na talagang ibinuhos talaga. Alam naman nilang overwhelming ang magiging panalo ni Vice Governor Mark Lambino. Yet, ang Mapangasinense, talaga pinakita para niya actually voting for him. Kasi sipag hindi siya tumitigil kahit na alam niyang winning candidate siya, sumasama pa rin siya at nag-a-appear pa rin siya kung saan-saan. Nakikita mo pa rin siya kung saan-saan nire-represent niyang probinsya, nire-represent niya si governor. Masipag talaga at deserving naman siyang deserving naman at magaling na vice governor. Ang ganda nga ng tandem nila Kaya nga yung sinasabing Pangasinan ng galing. Oo. Deserve din na matawag na ang galing. Kasi ang galing ng mga leaders po natin sa lalawigan ng Pangasinan. Katulad ng naubusan na rin tayo ng oras para kay Congressman Marco Juanco, siguro bukas na lang. Yan. Kasi ang gaganda rin ng mga proyekto niya na gusto niya talagang magawa. At dito nga, dahil nga sa election na to, sabi niya, palagay ko, itutuloy niya yung kanyang itutuloy niya yung mga naudlot niyang mga proyekto para sa kanyang sa 2nd District ng Pangasinan na talaga namang minahal din siya ng mga taga 2nd District. Kasi yung kanyang boto rin, landslide. Oo. Almost tsunami rin. Ang dami rin talagang ang laki rin ng lamang niya versus kay Mayor Leopoldo Batawil. Kasi nga sabi nga nila, siya kasi ramdam mo pagkatapos ng eleksyon, pagkatapos ng pandemic, di ba doon na uso yung ayuda? Tinuloy-tuloy niya. So yun,
with or without election, tinuloy-tuloy niya yung pagbibigay ng ayuda. Kaya nga, ang nagtawag sa kanya ngayon ay Ayuda Man. Ayuda Mark. Ayan, good morning kay Sir August Mejia. Kumusta po kayo? At saka si Ma'am Divine na imbag na bigat kanyayo apo. Good morning din kay Achikora Aquino at Kuya Mar. Kay Mamata, good morning. At saka kay DCV yan, Venice Chua. Kay Cecilia Morante, Carlito Bandong, Kuyang, good morning. Oscar Dolormente, kay, asa na yung iba? Zarlo Gonzales. Kuya Benji Tan at saka si Madam Roske. Good morning. Kay Josie Leda Mateo, Randy Manawis, Garaciel Damatro, at sa iba pa, na imbag na bigat kanyayo amin na po. Ay, gusto namin ng kalabasa noodles. Yes. Si DCV yan. Gustong gusto. Pampalinaw ng mata. Ganun. Wala na tayong oras. Oo nga, pagkas binabasa ko pa yan. Okay na po. Okay mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras na tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programa Todo Balita. Komentaryo kami po niya nakasama sa technical side, si Eddie Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan.